Exposing the myths in our folklore. Tonight we meet the aswang. Sa maliit na baryo ng Banay-Banay, si Rosa, isang dalagitang 15 taong gulang, ay nagmamadaling naglakad pa uwi. Gabi na at ang buwan ay bilog na parang platerang pilak, panahon ng aswang. Ayon sa mga matatanda, huwag kang lalabas kapag gabi na, paalala ng kanyang lola. Lalo na kapag may kumakalansing na kuwintas. Yan ang huni ng aswang, ngunit kailangan niyang kunin ang nilagang luya para sa may sakit na ina. Sa madilim na eskinita, may narinig siyang tunog, kring, kring, parang bakal na kinakaladkad. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sa tabi ng puno ng balete, may nakita siyang babae. Maputi ang damit, nakatalikod, at umaawit ng pabulong. Wala itong anino! Nay, tulungan mo ako, bulong ng babae! Tumakbo si Rosa ngunit sumabay ang amoy ng bulok na lupa at tunog ng kuko sa semento. Pagpasok niya, isinara ang mga bintana at nagkalat ng asin. Aswang! Aswang! Bulong niya, hawak ang rosaryo. Sa hating gabi may kumatok. Tao po! Boses ng kanyang ina. Ngunit nang buksan ni Rosa ang pinto, isang bibig na puno ng pangil. Ang nilalang ay pumasok, kataway na babalot ng itim na usok. Ang sarap ng amoy ng takot mo, sutsot nito, dilay humahaba. Naalala ni Rosa ang sinabi ng lola niya, ngunit huli na! At sa gabing iyon, ang Banay-Banay ay nagising sa huni ng aswang at ang kanilang takot ay nanatili sa hangin.